Nakatayo si Liko sa labas ng kwarto ni Dot. Naisip niya kung paanong madalas marinig ang theme music ni Nidothing mula sa kwarto ni Dot na palaging may kasamang Quaxly si Dot at kung paano niya nakita ang isang Nidothing costume na nakasampay sa balkonahin ng barko noong isang araw. Pinagsama-sama niya ang mga pahiwatig na ito, kaya naisip niyang nalaman na niya ang katotohanan at kumatok siya sa pinto ni Dot. Inilahad ni Liko ang kanyang mga ebidensya at handa nang aminin ni Dot ang kanyang pagkakakilanlan bilang si Nidothing. Gayunpaman, naputol ang kanyang pag-amin nang biglang ideklara ni Liko na siguradong isang superfan ni Nidothing si Dot. Naguluhan si Dot dahil hindi pa rin pala nahulaan ni Liko ang katotohanan na naging dahilan upang makaramdam siya ng matinding pagkailang na ituloy pa ang kanyang pag-amin. Sa ibang bahagi ng Brave Olivine, ibinaba ni Molly ang tawag ng kanyang ina na nagpipilit na umuwi na siya. Nang makita niya sa telepono ang larawan ng kagubatang pinaplanong bisitahin ni Liko at Roy kinabukasan, sinabi niya kay Orla na sasama siya sa kanila. Kinaumagahan, pinangunahan ni Nemo na sina Liko, Roy, at Molly patungo sa kagubatan. Malaking bahagi nito ay nasunog kamakailan dahil sa isang wildfire na nagsimula sa pagtama ng kidlat sa mga tuyong halaman. Gayunpaman, may natitira pang mga luntiang bahagi sa unahan. Umalis si Nemona at sinabihan si Roy na maglalaban sila sa susunod nilang pagkikita. Nagpatuloy ang tatlo sa paglalakad sa nasunog na kalupaan hanggang sa marating nila ang hindi napinsalang bahagi ng kagubatan. Nagdesisyon si Roy na magmatsyag sa unahan dahil sanay siyang maglakad-lakad sa mga kagubatan. Sinabihan niya sina Liko at Molly na magkita na lang sila sa isang higanteng puno sa malayo kung sakaling maligaw sila, bago siya mabilis na tumakbo palayo na lubos na ipinag-alala ni Liko. Ngunit pinayapa siya ni Molly at sinabing magiging maayos lang ito dahil may rotom phone naman si Roy para kontakin sila. Sa loob ng barko, nag-uusap sina Fred, Murdoch, at Orla, habang iniisip ni Fred kung bakit hindi pa siya kinokontak ni Luca. Sa kagubatan, namangha si Liko sa lahat ng Pokemon na kanyang nakikita, dahil hindi pa siya kailanman nakarating ng ganito kalalim sa kakahuyan. Tinawag siyang rich kid ni Molly, kaya nataranta si Liko at sinabing iyon ay dahil lang sa hindi pa niya kasama noon si Sprigatito at palaging abala ang kanyang mga magulang. Dahil dito, nagtanong si Molly kung ano ang trabaho nila. Ibinunyag ni Liko na ang kanyang ama ay gumagawa ng mga picture book, habang ang kanyang ina naman ay isang guro sa paaralan. Gayunpaman, hindi siya tumulad sa kanila dahil hindi pa niya lubos na alam kung ano ang gusto niyang gawin sa kanyang buhay. Tiniyak sa kanya ni Molly na ganap na normal lang para sa isang kaedad niya ang hindi pa malaman kung ano ang gagawin sa buhay, at inamin nitong hindi rin niya alam ang gagawin niya noong kasing edad niya si Liko. Ngunit hindi katulad ni Liko, nagkaroon siya ng buhay na idinikta na para sa kanya. Nagmula siya sa mahabang linya ng mga Pokemon Doctor, at patuloy niyang ginagawa ang trabaho nang hindi ito masyadong pinag-iisipan, hanggang sa kinalaunan ay nagdesisyon siyang huminto. Tinanong ni Liko kung bakit iyon ang pinili niyang gawin, ngunit sinabi lang ni Molly na ikukwento niya ito mamaya. Nang maalala kung paano minsang tumanggi si Molly na pumunta sa isang Pokemon Center, naisip ni Liko na kaya niya ginawa iyon ay dahil ayaw nitong maalala ang kanyang nakaraan. Nakatuklas si Sprigatito ng isang puno ng Oranberry. Ipinaliwanag ni Molly ang mga nakapagpapagaling na katangian ng berry at inutusan niya si Liko na manguha nito. Masayang sumunod si Liko at umalis para manguha ng marami, ngunit nang akma na siyang babalik, napagtanto niyang hindi na niya alam ang daan pabalik. Nang magsimulang magpanik, sinubukan ni Liko na tawagan si Molly, ngunit natuklasan niyang walang signal sa lugar. Sa pag-asang manatiling kalmado, nagdesisyon siyang sundin ang payo ni Roy at magtungo sa higanteng puno sa malayo. Sa nasabing puno, nagdesisyon si Roy na akyatin ito kasama si Fuecoco, at nagulat siya nang mapansin ang isa pang ancient Pokeball na nakasabit malapit sa tuktok. Habang umaakyat siya patungo rito, biglang yumanig ang puno na napansin din ni Liko habang papunta roon. Dahil hindi mapalagay sa paghihintay, lalo na't walang signal ang telepono, nagsimula na ring magtungo si Molly sa puno. Habang naglalakad sa bahaging sinalanta ng wildfire, hindi inaasahang nakakita si Liko ng isang Paldean Wooper na nasa napakahinang kondisyon. Gayunpaman, hindi siya nagkaroon ng sapat na pagkakataong tulungan ito dahil bigla siyang inatake ng isang grupo ng grass Pokemon at kinuha palayo ang Wooper. Sinundan niya ang mga ito hanggang sa higanteng puno, kung saan tumanggi pa rin silang palapitin siya sa Wooper dahil hindi nila naiintindihan na sinusubukan niya itong tulungan. Biglang dumating si Molly at ipinakuha sa kanyang Chansey ang Wooper para magamot, at may paninindigan niyang sinabi sa mga grass Pokemon na narito siya para tumulong. Habang ginagamot ang Wooper, ibinunyag niya kay Liko na ang dahilan kung bakit siya huminto sa pagtatrabaho sa Pokemon Center ay dahil hindi niya maiwasang isipin ang lahat ng mga sugatang wild Pokemon na hindi man lang nadadala roon. Hindi niya kayang tanggapin ang ideyang iyon, kaya pinili niyang maglakbay upang tulungan ang mga kaawa-awang Pokemon kaysa sa tumayo na lang at maghintay.
Nagsimulang tumawag ang mga grass type sa higanteng puno, kaya muli itong yumanig at ipinakitang isa pala itong higanteng arboliva. Ipinagpag nito si Roy kaya siya nahulog, at nagsimula itong magpakawala ng mga pagsabog ng langis ng oliba kina Roy at Liko. Gusto na sana nilang umalis, ngunit tumanggi si Molly dahil tinutulungan pa niya ang Whooper. Dahil dito, nagdesisyon sina Liko at Roy na labanan ng magkasama ang arboliva, bagaman natatarantang sinabihan ni Liko si Roy na huwag ipagamit ang ember kay Fuecoco upang maiwasan ang panganib ng panibagong wildfire. Habang pinapanatiling nito ng quick attack ni Sprigatito ang arboliva, inutusan naman ni Roy si Fuecoco na gumamit ng stomping tantrum para sirain ang lupa sa ilalim ng mga paa nito. Inutusan ni Liko si Sprigatito na gumamit ng leafage sa paligid ng ulo ng arboliva na nakabulag at lalong nagpalito rito. Inutusan naman muli ni Roy si Fuecoco na gumamit ng stomping tantrum na naging dahilan upang tuluyang bumagsak ang arboliva. Gayunpaman, mabilis na natapos ang kanilang pagdiriwang nang magsimulang tumayo muli ang arboliva. Mabuti na lang at nanumbalik na ng sapat ang lakas ng Whooper para lumapit sa arboliva at kumbinsihin itong itigil na ang pag-atake. Nang maintindihan ng arboliva na tinutulungan ni Molly ang Whooper, nawala ang galit nito. Ngunit hindi pa nagtatagal pagkaalis ng Whooper kasama ang iba pang mga grass type, nagsimulang magpakawala ng malungkot na iyak ang arboliva. Hindi inaasahang itinaas nito sina Liko at Roy, at ipinakita sa kanila ang buong lawak ng pagkawasak ng kagubatan. Habang nakatitig sa nasunog na labi ng kagubatan ng arboliva sa kanilang paligid, napagtanto ni Liko at Roy ang matinding sitwasyong kinakaharap ng kakahuyan. Ipinaliwanag ni Molly na ginagamit ng higanteng arboliva ang mga sustansya nito upang gamutin ang mga sugatang Pokemon, katulad ng isang doktor, ngunit dahil sa malalang pinsala ng kagubatan, limitado na lamang ang magagawa nito, na tiyak na magiging dahilan upang marami pang Pokemon ang humantong sa kalagayan ng Whooper na kanyang tinulungan. Ipinahayag ni Liko na muli nilang tatamnan ang kagubatan. Dahil dito, nagsimula silang manguha ng mga berry ni Molly, habang inutusan naman ni Roy si Fuecoco na araruhin ang lupa gamit ang stomping tantrum at siya mismo ang naglinis ng mga bato at mga nasunog na bahagi ng puno. Nakatanim na ang mga nakolektang berry, at tubig na lamang ang tanging kulang. Sa kasamaang palad, hindi gaanong umuulan sa Paldea sa panahong ito, kaya kakailanganin nila ng tulong. Sa loob ng Brave Olivine, mag-a-upload na sana si Dot ng kanyang pinakabagong video nang mapansin niya ang problema sa koneksyon. Ipinagbigay alam niya ang impormasyong ito kina Fred, Murdoch, at Orla, at ipinaliwanag kung bakit hindi nila makontak ang iba. Umalis si Fred kasama sina Charizard at Captain Pikachu upang alamin kung saan nagmumula ang problema. Hindi nagtagal, natukoy niya na ang sanhi ay isang magneto na naglalabas ng mga electromagnetic wave na nagdudulot ng interference. Nang makuryente at maipagtabuyan na ito ni Pikachu, agad na bumalik ang signal ng telepono, kaya nakarating ang tawag ni Liko kay Fred. Ipinaliwanag ni Liko ang sitwasyon kay Fred at umalis ito upang humingi ng tulong. Hindi nagtagal, nakipagkita si Fred kina Liko, Roy, at Molly na sinundan ni Orla at Ludlow. Naglabas si Ludlow ng isang dive ball at tinawag ang kanyang Quagsire na ang rain dance ay nakatulong upang basain ang tuyong lupa. Nang matapos ang ulan, ginamit ng arboliva ang kanyang seed sower ability upang ang mga itinanim na berry ay mabilis na lumago at maging mga bagong puno. Dahil sa naibalik na mga puno, nakabalik na ang mga Pokemon na tumakas mula sa sunog, na lubos na ikinatuwa ni Liko at Roy. Biglang nagliwanag ang pendant ni Liko at nagbago ang anyo upang maging isang misteryosong Pokemon. Tumugon ang arboliva sa presensya ng Pokemon sa pamamagitan ng paglikha ng isang malaking bola ng liwanag at pinalibutan nito sina Liko at Roy. Sa loob ng bola ng liwanag, natagpuan ni Liko at Roy ang kanilang sarili sa gitna ng isang makapal na fog. Isang anino ng tao ang nagsalita mula sa gitna ng fog, ngunit hindi nito natapos ang kanyang pangungusap bago nawala ang fog at bumalik sa realidad ang dalawang trainer, habang ang misteryosong Pokemon ay muling nagbago ng anyo pabalik sa pendant ni Liko. Bago pa man maunawaan ng Rising Volt Tacklers ang nangyayari, nagsimulang magliwanag ang ancient Pokeball ng arboliva at kusa itong pumasok sa loob nito. Dahil sa pahiwatig na ito na gustong sumama ng arboliva sa kanila, hiniling ni Fred kina Liko at Roy na ingatan ng bola at pinabalik ang koponan sa airship. Hindi napapansin ng grupo na si Spinel mula sa Explorers ay palihim na nagmamasid sa bawat galaw nila. Sa silid-aklatan ng Artisan, bigo ang mga pagsisikap ni Fred na makahanap ng mga kasagutan, ngunit nabuhayan siya ng loob sa pagdating ni Luca, na matagal na niyang sinusubukang kontakin. Kasabay nito, ipinapakita ni Liko kay Roy ang ilang picture book na ibinigay ng kanyang ama upang basahin ni Roy, at nagulat si Roy nang mapansin na ang isa sa mga libro ay tungkol sa ancient adventurer na ikinukwento sa kanya ng kanyang lolo.
Habang kinikilala ni Luca ang nasabing ancient adventurer bilang isang lalaking nagngangalang Lucius sa kanyang pakikipag-usap kay Fried, binasa ni Liko at Roy ang kwento mula sa libro. 100 taon na ang nakalilipas, may isang adventurero na may kasamang Black Rayquaza, ang nakipagkaibigan sa 5 malalakas na Pokemon. Kasama ang adventurero at ang 6 na Pokemon na ito, naglakbay sila mula sa bawat rehiyon hanggang sa makakita sila ng isang lugar na tinatawag na Paraiso. Ang lalaki, kasama ang kanyang mga kaibigang Pokemon, ay nanirahan doon at magpakailanman na nakilala bilang ancient adventurer. Dahil sa paglalarawan na ang isa sa mga kasama ng adventurero ay may kakayahang magpagaling ng mga sugat, napagtanto ni Roy na ito ay ang Arboliva, na nangangahulugang ang mga ancient Pokeball ay naglalaman ng mga kasama ng adventurero, at may 4 pa na natitira sa labas, kaya lubos siyang nasasabik sa pag-iisip na mahanap din ang mga ito. Kina Fried at Luca, hindi makapagbigay ng anumang sagot ang ina ni Liko tungkol sa pendant dahil ito ay regalo lamang kay Liko mula sa ina ni Luca, at pinayuhan niya silang kausapin ito para sa mga kasagutan. Ang Squawkabilly na kasama nito ay lumipad at nagsimulang ulitin ang mga salitang Galar at Castle. Nagdesisyon si Luca na huwag nang makipagkita kay Liko dahil gusto niyang ang kanyang anak ang magdesisyon para sa kanyang sariling hinaharap. Samantala, tinawagan ni Liko ang kanyang ama na nagsabing ang storybook ay nakabase lamang sa mga kwento ng lola ni Liko, kaya naniniwala siyang ang kwento ay gawa-gawa lamang. Gayunpaman, nanatiling kumbinsido si Roy sa katotohanan ng kwento dahil sa kanilang mga nakatagpo na Black Rayquaza at Arboliva. Kinalaunan, nagtipon ng Rising Volt Tacklers sa isang pagpupulong. Matapos ibahagi ang kanyang mga nalaman, ipinaubaya ni Fried ang desisyon kay Liko. Nagdesisyon si Liko na gusto niyang makipagkita sa kanyang lola at sabik ding sumang-ayon si Roy sa ideya sa pag-asang makatuklas ng marami pa tungkol sa mga ancient Pokeball at sa ancient adventurer. Dahil naglalakbay ang kanyang lola sa buong mundo, walang ideya si Liko kung nasaan ito ngayon. Gayunpaman, naniniwala si Fried na ang mga salita ng Squawkabilly ay isang pahiwatig sa kanyang kinaroroonan, kaya matapos ang isang nagkakaisang kasunduan, nagdesisyon ang Rising Volt Tacklers na magtungo sa Galar kasunod nito. Nang hindi nila nalalaman, ang airship ay pinagmamasdan ng isang behemoth ng Magneton mula kanina, na parehong pagmamay-ari ni Spinel, na masusing pinag-aaralan ang Rising Volt Tacklers at nagdeklara na ang pendant ni Liko ay hindi na magiging kanya sa lalong madaling panahon.